Maybe yung room nyo, yung bahay mo, gusto mo may garahe na siya o may maganda siyang garden, edi mag-print ka ng magandang garden. Okay? Halimbawa, graduation ng anak mo, edi nakita mo dyan, yung anak mo may diploma na o nakatoga na siya. So, kung anong aspeto ng buhay natin na gusto mong improve, yun ang ilalagay mo dito. Alright, Gilibers, usapang OFW naman tayo. Lahat naman OFW, sino po yung OFW? Pwede po kayo mag-comment, then sabihin nyo po kung saan bansa kayo. Thank you so much. Okay, so, pag-usapan naman natin ang inyong vision board. As an OFW, dapat meron din po tayong vision board. Naalala ko one time, meron akong keynote. Siguro few years ago yun. Talaga meron siyang vision board. Alam mo yung ginawa niya? Bumili po siya ng whiteboard niya at gumawa siya ng vision board. By the way, share ko po ayan po ang aking vision board. So, ito po ang aking vision board. Ayan. So, pakita namin. Ayan ang sample. Ginagawa pa natin siya ngayon. Tuloy-tuloy natin ginagawa kasi meron akong mga napapangarap pa hanggang ngayon for this 2025. So, 2025 vision board for OFW. Ano ba ibig sabihin ng vision board? Ito po yung visual representation ng goals mo, ng dreams mo, na gusto mong mangyari sa buhay mo. Visual, ibig sabihin, nakikita mo po siya. Para nun, na-organize mo yung mga goals mo at napaprioritize mo, and for the next 365 days, nakafocus ka lang sa goal mo. Okay? So, itong hapon na to, gabi, or kung oras mo ito napapanood, pakita ko po sa inyo kung paano kayo magkaroon ng vision board. For example, this one. So, pwede kayong bumili ng ganito, mga OFW. O kung wala kayong mabiling ganito, kahit bond paper, kartolina, Manila paper, siguro naman dyan sa lugar nyo, meron kayong space, di ba? Meron kayo dyang didikitan, kahit dikitan mo lang. Maganda kasi nakikita natin yung ating vision board. Okay? So, anong mga gagawin natin? First, isulat mo muna yung mga goals natin in major aspects of our life. For example, finances. Ano yung vision mo sa finances mo? Sa family mo? Sa source of income mo? Pati ikaw, personal goal mo? Ano yung vision mo for this next 365 days? Ano yung plano mo? Anong gusto mong gawin? Okay? So, sample tayo. For example, so kung ikaw po to, maglalagay ka ng me. Ayan, ang vision board mo. So, tingnan natin let's see, kahit sa 4 aspects muna ng buhay natin. Simulan natin sa finances natin. Alright? Sa pera natin. Tingnan natin, so ngayon, mabivisualize mo na through this kung magkano yung may ipon mo this 2025. For example, nasa abroad ka, Doc, gusto ko po na magkaroon ako ng 100,000 savings. So, isulat mo dyan, 100K savings. Kaya tuwing magigising ka, makikita mo, ang goal ko ngayon, 100,000. So, hindi muna ako bibili ng mga ganito. Hindi muna ako mag-shopping. Iko-controlling ko muna yung aking mga bibiling pasalubong sa ibang bansa. Ko-controlling ko muna yung remittance ko. Okay? Kasi alam mo, may vision ka. Pero pag wala kang vision, pag hindi mo nakikita, walang control ang pagpapadala mo ng pera, wala ding control ang paggastos natin. Alright? Or dun sa iba naman, ito po savings, minsan, dinidiretso na ng investment, di ba? Or kung gusto mo, may savings ka, may investment. So, for example, like sa aking mga team ko po, sa mga nasa abroad, marami ako sa Hong Kong, Singapore, Macau, meron tayo, Japan, US, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakatuwa nga na nagkalat na po mga rockstar. Pag may nakita ko yung Pilipino dyan, sabi mo, ikaw rockstar ka ba? Sino dito yung rockstar? Ibig sabihin, member ko po sa IMG Rockstar Community. Alam nyo, nakakatuwa. Ito share ko sa inyo. Meron akong isang member, Hong Kong. Alam nyo ba, napakadami niya na po na share sa mutual fund, investment niya. Isa naman, Japan, di ko naman sasabihin mga pangalan. Sabi niya, vision ko, Doc, 1 million shares sa mutual fund. Alright? Di ba, imagine that? Kaya po yan gawin. So, for example, dito, Doc, gusto ko rin magkaroon ako ng 50,000 shares sa mutual fund. Alam mo ba na kahit nasa abroad ka, pwede kang magkaroon ng investment sa mutual fund?
Okay? Hindi mo na kailangan bumalik o umuwi ka dito sa Pilipinas para makapagsimula. Dito po sa ating community, IMG Rockstar, pwede ka namin turuan how to invest sa mutual fund para unti-unti nag-grow yung pera natin. Isama mo siya sa vision board mo. Okay? Doc, paano? PM mo ako sa personal FB ko. Yan po ang aking personal FB. Malaki po yan. Nandiyan po yan. Steady lang siya dyan, aking picture. Yan, mag-PM ka dyan, personal akong tatawag sa'yo. Marami po nagugulat na, Doc, ikaw pala yung tumatawag. Yes, tumatawag po talaga ako para alam nyong legit, si Doc nga yan. Marami pong OFW, nakausap ko na, may free coaching din akong ginawa, yung mga may tanong sila, sinasagot natin. PM ka na, ngayon na, sa aking personal FB, at tapos tayo po yung magkakape. Kape po tayo. Alright, okay? So, yon savings and investment. Meron kang 100K na savings, meron kang 50,000 shares sa mutual fund. Kasi ngayon po, ang shares sa mutual fund is only, if I'm not mistaken, 70 cents. So imagine kung makakapaghulog ka lang ng, o makakabili ka ng shares kahit 2,000 a month, ilan pong shares yun? So 2,000 pesos, tinan natin 2,000 divided by 0.7 wari. So, meron kang 285 shares sa mutual fund. Imagine mo yung 2,000, minsan pinambibili mo lang ng pagkain sa labas, binibili mo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Eh, kung ibili mo na yan ng shares sa mutual fund, you will have 285 shares sa mutual fund. Alright? So, monthly, kung meron kang ganon, lalaki na yung mutual fund investment mo. Alright? So, again, PM mo lang ako sa personal FB ko kung gusto mo yan. Next is yung health natin. Pwede yung vision board Maglagay ka dyan ng maganda na yung katawan, may muscle. So, kung halimbawa, tingin mo, Doc, overweight ako ngayon edi magbawas ka ng 10 kilograms. Kung 80 ka ngayon, pwede kang 70. So, maglagay ka ng picture mo dati, dyan. Kasi visual po ang vision board visual. So, maglagay ka dito pera, mutual fund, gano'n. Visual po yan, nakikita. So, pwede ka dito na ilagay mo yung picture mo nung payat ka pa. O meron ka nakitang picture sa internet na gusto mong gayahin yung katawan, pwede natin ilagay dito. Alright? Next is, sa family mo sa Pilipinas, 365 days, nakita mo na, ay, dapat yata meron din kami source of income. Like yung isa ko pong keynotes, kaka-member lang sa atin, no? Ang source of income ng asawa niya dito, taga Hong Kong po siya baboy. So, meron po silang 3 inahin na baboy. So, pwede kang magsimula. Drawing mo na dyan, may 5 baboy. Doc, pag nakita ng kasama ko dito sa dorm, dyan sa tinutulugan mo, sa flat, ayaan mo, sabihin mo, basta, meron akong target dyan na makapag-alaga kami ng 3 baboy sa Pilipinas ng asawa ko, ng pamilya ko. Okay? Or maybe, may sari-sari store. Or yung sari-sari store, gusto mo maging grocery na. Or mini grocery, pwede mo mong ilagay dyan. Or maybe, yung room nyo, yung bahay mo, gusto mo may garahe na siya o may maganda siyang garden, edi mag-print ka ng magandang garden. Okay? Halimbawa, graduation ng anak mo, edi nakita mo dyan, yung anak mo may diploma na o nakatoga na siya. And marami pang iba. Okay? So, kung anong aspeto ng buhay natin na gusto mong improve, yun ang ilalagay mo dito. Parang yung nilagay ko po, ito po ang aking vision board. Tingnan natin. So, nilagay ko dyan, magkano yung income na gusto ko. Then, nilagay ko din po dyan kung ilang followers na yung gusto ko. For example, YouTube, gusto ko maging 1 million. Sa Facebook, 1 million. Then, yun ang aking vision board. So, tingnan nyo na lang. Pagising ko, tabi po yan ng bed ko, yan ang pinagpipray natin. Bago ako matulog, yan pinagpipray natin. Okay? Alright? So, now, after nyan, ito, meron pa tayong steps. Pag nagawa mo na yan, ipag-pray natin. Sabihin mo, Lord, every morning to, every night, ito po yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Lord, ito po sana yung mangyari sa akin, sa pamilya ko, sa finances ko, sa health ko. Gusto ko po sana ito po sa anak ko. Gusto ko makagraduate talaga siya. Yung bahay namin, gusto ko po siya maayos. Lord, sana maging maayos pang malakad ng pamilya ko sa Pilipinas sa finances, and ako din. So, everyday, meron kang ipinagpipray kasi nakikita mo vision board mo. Okay? Then, after that, you share that sa family mo. Hindi kasi pwedeng ikaw lang nangangarap sa pamilya nyo as an OFW. Dapat yung asawa mo, alam niya yung pangarap mo. Yung anak mo, alam niya yung pangarap mo. Para hindi sila nagsasayang ng pera. Imagine, ikaw, tipid ka ng tipid yan. Sulat ka ng sulat, basa ka ng basa, tipid ka ng tipid. Sila naman, labas ng labas, kain ng kain sa labas, hindi nagtitipid. Kasi nga, hindi naman nila alam ang vision mo. So, picturean mo yung vision board mo.
Picturean mo to, tapos isend mo sa family mo. Ilagay din nila sa kanilang wall para sabay-sabay kayo nananalangin. Pwede rin po kasi kayo magkaroon ng covenant prayer. Ibig sabihin yung sabayan kayo nagpipray. And next, ito po, napakalaga nito. So, pagkayari nyo pong ma-share sa kanila, magkaroon kayo ng monthly evaluation. Evaluate nyo, ano na dito yung natupad? Alin na dito yung nangyari? For example, Feb na, wala pa tayo naiipon. Hindi pa tayo nakakabili ng mutual fund. Hindi pa ako nakaka-join sa IMG Rockstar. Mag-join ka muna para ma-assist ka namin dito sa mutual fund. O for example, ano ba yan? Lalo akong tumaba. After 1 month, naging 85 kilos ako. So, mag-a-adjust ka ngayon ng pagkain mo. Tama po? And itong baboy, wala pa din. Wala pa akong naiipon para sa baboy. So, nag-a-adjust tayo. Okay? Ayun, adjust tayo para matupad yung pangarap natin. Okay? So, sa ating po lahat, G-Libers, ang payo ni Rockstar, magkaroon tayo ng vision board para sa mga OFW para araw-araw nakikita mo yung pangarap mo na ipag-pray, na ipag-pray, and nakapag-adjust tayo para at the end of the year 2025, at least, kung hindi man to lahat, 70% natupad natin. Okay? Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.